Magandang araw mga ka-recap at welcome pong muli sa ating channel. Simulan na po natin kaagad. Pagkatapos nga na sorpresang pinasok ni Jonghyuk ang opisina ng gangsters ay nagulat si Taegyeon at ang mga lalaking nasa loob. Sinabi ni Jonghyuk na itigil lahat ng kanilang ginagawa. Tinanong naman ng leader kung sino itong tarantadong pumasok sa kanila. Pulis daw ba siya? Mukhan High School lang ito. Nakangiti naman itong sinagot ni Jonghyuk na hindi pa siya pulis sa ngayon. May kailangan lang siyang pag-usapan kay Taegyeon. Sinagot siya ng leader na hindi naman pala siya pulis at ang masama pa ay gusto nito kunin ang kanilang utak ng investment. Hindi niya ito basta-basta lang papaalisin. Inutusan niya ang mga tauhan niya na may bisita sila kay kailangan nila itong pagsilibihan. Nilapitan ng isang lalaki si Jonghyuk at sinabing pagbabayaran niya ang sinira niyang pinto. Kailangan lang nitong tumanggap ng suntok. Hindi lang pinansin ito ni Jonghyuk, tinawag niya pa itong tanga. Pumasok pa rin si Jonghyuk at tinawag si Taegyeon. Tinanong niya ito kung nandirito pa rin daw ba siya dahil gusto niya, o napipilitan lang siya. Hindi ito sinagot ni Taegyeon pero sinabihan niya lang si Jonghyuk na tumakbo at tumakas na. Para naman kay Jonghyuk ay sapat na ang salita niya. Nainis naman ang leader dahil kanina pa nagsisalita si Jonghyuk ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Inutusan niya nag-isa niyang tauhan na si Jongshek para disiplinahin si Jonghyuk. Bago pala nito ay napag-isipan na ni Jonghyuk ang gagawin. Sa nakaraan niya ay magkaiba ang nangyari kay Miss Kwon at Taegyeon. Pagkatapos umalis ni Taegyeon sa trabaho niya ay sumama sa kanya ang mga empleyadong naniniwala sa kanya. Nagtayo ito ng investment firm at nakakuha ng maraming investor gamit ang mga connection niya. Pero iba ang nangyari ngayon. Hindi nakahintay si Taegyeon nang makita ang mga data ni Jonghyuk at lumapit ito sa private money lender or mga loan shark. Nakita nito ang mga data at nakaamoy ng maraming pera kaya kinidnap nila si Taegyeon at pinagtrabaho ng sapilitan para makakuha pa ng maraming impormasyon. Ang mga loan shark naman ay lumapit kay Miss Kwon dahil alam nila na marami itong pondong pera at nag-invest si Miss Kwon dito nang walang alam kung nasaan ang galing ang impormasyon. Noong nag-usap si Miss Kwon at Jonghyuk ay tinanong niya si Jonghyuk kung magsusumbong na ba ito sa pulis. Pinigilan siya ni Jonghyuk dahil kapag nagsumbong siya ngayon, pati siya ay madadami kahit wala siyang alam dito. Sa isip ni Jonghyuk ay hindi niya hahayaan na maging criminal ang auntie ni Soyoung. Sinabihan ni Jonghyuk si Miss Kwon na hindi pa sila sigurado kung kinidnap nga si Taegyeon. At kahit nakidnap nga ito, kapag sinabi ni Taegyeon na voluntaryo siyang nagtatrabaho ay wala pa ring magagawa ang mga pulis. May plano daw si Jonghyuk. Ibibigay niya kay Miss Kwon ang number ng detective na kilala niya. Papasok siya sa opisina at kapag natapos ang 5 minuto na hindi pa siya lumalabas o kumo-contact ay tawagan niya ang numero. At yun na nga ang ginawa ni Miss Kwon, habang naghihintay ay hindi ito mapakali. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa nila. Nag-aalala din ito para kay Jonghyuk. Balik sa loob ng opisina ay sinuntok nga ni Jongshek si Jonghyuk pero tinanggap niya lang ito. Tinanong pa siya ni Jonghyuk kung buong lakas na niya ba ito. Pero dahil nauna siyang sumuntok ay maituturing na self-defense na lang ang gagawin niya. Binigyan niya ng suntok si Jongshek. Bagsak ito. Hindi din makapaniwala si Jonghyuk na bumagsak ito sa isang suntok lang. Nagulat din ang leader ng grupo. Inutusan niya ang ibang tauhan na dalhin ito sa harapan niya. Nagtataka rin si Taegyeon sa mga nangyayari. Lumapit na nga sila kay Jonghyuk. Sa isip nito ay marami na siyang nakaharap na mga kriminal sa nakaraang buhay niya. Merong mga laki lang ng katawan ng sandata, meron din mga siraulo na puro paghampas lang ng kutsilyo ang ginagawa, at meron ding mga terorista na may mga ilegal na baril at minsan ay dating special forces pa. Kaya ang mga gangster sa harap niya ngayon ay walang binatbat sa kanya. Sinuntok na nga siya ng isang lalaki pero para sa kanya ay sobrang bagal nito. Bigla itong yumuko para umilag at kamunter ng uppercut. Bagsak ang unang lalaki. Umatake din ang kasunod na lalaki pero nailagan niya lang ito at binigyan ng siko sa dibdib. Ang mahalaga sa isang biglaang laban ay hindi laki ng katawan kung hindi ay karanasan sa pakikipaglaban. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga lalaki. Ang natira na lang ay ang kalbo na malaki ang katawan. Mabilis ito at mukhang marunong lumaban. Pero sinanggalang ito ni Jonghyuk at biglang sinipa ang kalbo. Bagsak ang kalbo. Tinanong ni Jonghyuk ang leader kung ano ang gagawin nito ngayong bagsak na ang mga bata niya. Kumuha ito ng kutsilyo.
Tinanong niya si Jong-hyuk kung anong pamilya ito galing. Inatake na nga niya itong si Jong-hyuk, iniiwasan niya lang ito. Ininsulto niya pa ang gangster at sinabing wala na nga siyang sandata pero hindi pa rin siya matamaan. Biglang nag-counter si Jong-hyuk at ginamitan ng wrist lock sa likod. Nabitawan ng lalaki ang kutsilyo at sinipa naman ito ni Jong-hyuk papalayo. Si Tae-gyo naman ay kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Iniisipan nitong tumawag ng pulis pero hindi ito makagalaw dahil sa takot. Lumalaban pa rin ang leader kay Jong-hyuk. Inutusan ni Jong-hyuk si Tae-gyo na hanapin ang data na binigay nito sa kanya. Natatarantang hinanap naman ito ni Tae-gyo, biglang nakarinig sila ng sirena ng pulis. Sinabi ni Jong-hyuk na ipagkakatiwala nito ang data sa kanya. Ayaw na ni Jong-hyuk na malikpang muli ang data. Tatapusin na niya ito. Ginamit na nga ni Jong-hyuk ang kanyang shoulder throw. Bagsak ang kalaban. Bigla naman dumating ang mga pulis. Mabilis namang hinanap ni Chief Kim si Jong-hyuk at sinabing nandito na ang kanyang chief uncle. Pero nagulat sila sa naabutan nila. Bagsak lahat ng mga gangster. Hinuli na nga nila ang mga gangster. Nagrereklamo pa ang mga ito pero hindi pinapansin ng mga pulis. Sinabi ni Jong-hyuk na mabuti na lang at dumating sila Chief Kim dahil kung hindi ay kung ano na ang mangyayari sa kanya. Kinurot naman ito sa pisngi ni Chief at sinabing siya pa talaga ang nagsalita. Hindi pa nga ito pulis pero kung ano-ano na ang ginagawa. Kahit pulis na ito ay hindi po pwedeng pumasok mag-isa. Gusto pa siya sanang pag-alitan ni Chief Kim pero nakita nito na mukhang maayos naman ang bata. Tinanong niya na lang kung kilala ba nito ang mga biktima. Sinabi niya na si Miss Kwon ay auntie ng kaklase niya at nag-aalala daw ito na baka maaresto ang kaibigan nitong si Tae-gyo, alibay ni Jong-hyuk. Sinabi ni Chief Kim na criminal talaga ang grupo na ito. Madami na silang biktima. Sasama na lang sa presinto si Jong-hyuk para magbigay pa ng ibang detalye. Nagpasalamat naman siya kay Chief Kim. Sa isip ni Jong-hyuk ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Mailigtas si Tae-gyo at mas-secure ang mga data. Labas na siya sa kaso na ito. Pagkatapos magbigay ng salaysay si Jong-hyuk ay lumabas na ito at hinihintay siya ni Miss Kwon at Tae-gyo. Humingi ng patawad si Tae-gyo kay Jong-hyuk. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Si Jung-sek na unang pinabagsak ni Jong-hyuk ay kaibigan ni Tae-gyo. Sinubukan lang nito manghiram ng pera dahil alam nito ang nagpapautang ang kaibigan. Humingi din ito ng patawad kay Miss Kwon. Hiniling nito na sana ay kumita ang dalawa ng malaking pera. Nagtataka si Jong-hyuk sa sinasabi ni Tae-gyo. Sinasabi nito na titigil na siya bago pa ito makaabala pa sa kanila. Sa isip naman ni Jong-hyuk ay hindi siya papayag. Sinabihan niya si Tae-gyo na ang binigay na data sa kanya ay hindi pa buo. Kalahati pa lang ito. Mas malaki ang kikitain nila kapag nakumpleto na ito. Sinabi din ni Miss Kwon na tutulong siya sa pera. Kapag na-withdraw na niya ang pera sa loan shark ay i-invest niya ito sa kanila ni Tae-gyo at Jong-hyuk. Ayaw din ni Miss Kwon na masayang ang data. Sinabi ni Jong-hyuk na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Tae-gyo. Lalo na at mag-e-invest sila na nag-e-expect ng pagbagsak ng ekonomiya at hindi pagtaas, dinagdagan pa ng mga pangyayaring ito. Kinumbinsi pa ni Jong-hyuk si Tae-gyo ng matatamis na salita. Sinabi niya na ibibigay na niya ang natitirang data at syempre mas presentable na ito. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Inalok sila na ihahatid ni Miss Kwon pero bigla itong nakatanggap ng tawag. Galing ito sa abogado ng pamilya nila. May nakakita di umano sa kanya na lumabas sa isang police station. Natataranta namang nagpaliwanag si Miss Kwon. Nahalata ni na Jong-hyuk na mukhang seryoso ito. Pinapaliwanag ni Miss Kwon na isang maliit lang na aksidente ang nangyari kaya wala dapat itong ipag-alala. Pero hindi nakikinig ang abogado at sinabing tatawag na lang ito ulit kung nalaman na niya ang puno at dulo ng lahat. Pinapapunta na siya ng tatay niya sa kanilang bahay para makausap. Nagpaalam si Miss Kwon sa kanila at kailangan na nitong mauna dahil pinapatawag ito ng tatay niya. Napaka-estrikto daw nito dahil ang unang negosyo nito noon ay private loan din kaya maraming alam ito at sensitibo kapag pera ang usapan. Naalala ni Jong-hyuk ang tatay ni Miss Kwon. Ito ay kilala bilang Chairman Kwon. Isang godfather pagdating sa private loan business. Nagmamay-ari ito ng napakadaming assets. Kaya naging magaling na private banker si Miss Kwon dahil sa impluwensya ng tatay niya. Kahit retired na ito ay napaka-impluwensyal pa rin.
Kahit ang insidente na nangyari ngayong umaga lang ay nalaman niya agad. Nauna nang umalis si Miss Kwon at umalis na din sina Jonghyuk at Taegyo. Pagdating sa bahay ng tatay niya parang kinakabahan na si Miss Kwon. Gusto niyang tumakbo, pinapasok na siya at naghihintay na ang kanyang tatay. Kinaupo siya nito, sinabihan ni Miss Kwon ang butler na kung pwede ba itong manatili, pero sinabihan lang siya nito ng good luck. Natataranta na si Miss Kwon, umupo na si Miss Kwon at konting bagsak lang ng tasa ng tatay niya ay nagugulat na ito. Ipinakita sa kanya ang 3 larawan ng mga lalaki. Pinapapili siya ng tatay niya. Nagsalita si Miss Kwon at sinabi nitong bago siya pipili ay tingnan niya muna ang data na dala niya. Pero biglang sumigaw ang tatay niya na wala nang kailangang tignan pa. Sino daw ba ang matinong babae na labas-masok sa police station? Kalimutan na daw nito ang lahat niyang ginagawa at magpakasal na. Pero sinabi ni Miss Kwon na tingnan muna ang data at kapag hindi siya interesado sa makikita ay papayag siya makipag-blind date at magpapakasal sa loob ng 6 na buwan. Mukhang nakumbinsi niya si chairman at tiningnan nga nito ang mga data. Nagulat ito sa nakita. Tinanong siya ng tatay niya kung siya ba ang gumawa nito. Sinagot niya na hindi at isang genius high school student ang may gawa nito. Hindi makapaniwala si chairman sa sinasabi ng kanyang anak. Nadala daw ito sa isang matatamis na salita ng isang estudyante. Sinabi ni Ms. Kwon na kung para sa kanya ay mga matatamis lang na salita ito, ay hihiram na lang siya ng pera sa kanya na may interest. Naisip ni chairman na mukhang malaking pera nga ang makikita nila dito. Pero nag-aalangan siya dahil gawa lang ito ng isang high school student. Inutusan siya ng tatay niya na tawagan ang estudyanteng may gawa nito. Nang sinagot ni Jonghyuk ang tawag ay biglang kinuha ni chairman ang telepono. Hindi na nagdalawang isip si chairman at sinabing magkano ang kailangan nito at babayaran siya kaagad. Tinanong ni Jonghyuk kung si chairman daw ba ito. Tama at si chairman Kwon nga ito. Sinabi ni Jonghyuk na mukhang nabasa na nito ang data niya. Pero kulang pa ito. Ang kalahati ay nasa kanya pa at madadagdagan pa ito. Tinanong niya ang chairman kung nagustuhan daw ba niya ang mga data. Nasa 100 million won ang kanyang asset at ibibigay ito lahat ni Jonghyuk sa investment. Ang lahat ay maayon sa tamang lugar kapag nakapagsimula na silang mag-invest. Tinanong ni chairman kung sapat na ba ang 2 pahina na malalaki, 20 billion. Ang isang malaking pahina ay katumbas ng 10 billion won. Nagulat si Jonghyuk. Akala nito ay 10 billion won lang ang ibibigay ni chairman. 20 billion, 40% compound interest. 2 taon ang deadline. Pumayag si Jonghyuk. Magpapakilala pa sana si Jonghyuk pero bigla nang pinatay ni chairman ang telepono. Hindi din makapaniwala si Miss Kwon sa narinig. Tinanong niya kung seryoso ba ito sa pagbigay ng 20 billion won. Sinabihan niya ng I love you ang tatay pero walang pakialam ang chairman. Sinabi ng chairman na sinasabi niya lang ito kapag may kailangan kaya tama na daw at pwede na siyang umalis. Mukhang sunere din si chairman. Nagpasalamat muli si Miss Kwon sa chairman at umalis na. Nagpaalam din ito sa butler. Nang nakaalis na si Miss Kwon ay pinatawag niya ang butler. Ang pangalan nito ay Lee Bayan. May misyon na ibibigay si chairman sa kanya. Ano kaya ang misyon na ito? Mapagkakatiwalaan kaya si chairman? Sumunod na araw sa police station ay may isang lalaking may hawak na camera. Mukhang nasa media ang lalaking ito. Nagmamasid-masid at parang may binabantayan. Nakikinig sa mga usapan ng mga pulis. Isa sa mga kaibigang pulis ni Jonghyuk ang dumating at may dalang gimbap. Galing daw ito sa tindahan nila Jonghyuk. Nakita daw niya ang bata na tumutulong sa nanay niya kaya nakakahanga ito. Habang nag-uusap ang mga pulis tungkol kay Jonghyuk ay hindi ito marinig ng misteryosong lalaki kaya pumasok ito. Nagkunwaring bibili ng kape pero nakikinig ito sa usapan ng mga pulis. Pinag-uusapan nila si Jonghyuk. Si Jonghyuk daw ang dahilan bakit nakulong ang leader ng loan shark saad ng isang pulis. Napagsasabay din niya ang judo at pag-aaral. Natalo niya rin ang 7 gang members na hindi kapanipaniwala para sa isang bata. Kailangan daw nila ng ganitong klaseng tao sa puwersa ng pulis. Narinig ito lahat ng lalaki. Lumapit ito at bumati sa mga pulis. Nag-alok din siya ng kape sa mga pulis. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito at gusto niya daw marinig pa ang tungkol dito. Sa tindahan naman ng nanay ni Jonghyuk ay makikitang tinutulungan niya ang nanay niya.
Tinatanong siya ng nanay niya kung ayos lang daw ba ito na i-invest ang settlement money nito nang namatay ang tatay niya. Sa kanya naman daw ito kaya hahayaan siya ng nanay niya pero nag-aalala lang ito dahil malaki itong halaga. Sinabi ni Jong Hyuk na huwag mangamba dahil magaling sa investment ang auntie ng kaibigan niya at ang kasama nito. Si Miss Kwan at Taegyo ang tinutukoy niya. Nakatabi na rin ito ng para sa pag-aaral niya kaya siya na ang bahala dito. Hindi makapaniwala ang nanay niya na sobrang mature na ng anak niya. Kahit busy ito sa judo at pag-aaral ay nagagawa pa rin itong tumulong sa tindahan. Parang katulad na niya ang kanyang tatay. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay ay sinabihan siya nito na okay lang magdahan-dahan sa buhay. Bigla namang may kumuha ng litrato sa kanila. Ito ang lalaking nasa police station kanina. Ayos lang daw ito sabi ng nanay. Tinanong niya ang lalaki kung may gusto daw ba ito. Nagpakilala siya at sinabing nagpunta siya dito hindi bilang isang customer kung hindi isang interviewer. Siya si Park Yoon-hil, isang journalist sa Hyunho Daily Report. Siya ang lalaking reporter na pumunta at nag-cover ng bullying sa paaralang ni Jong Hyuk. Nagulat si Jong Hyuk dahil hindi nito suot ang kanyang salamin. Salamat din sa reporter na ito dahil nabigyang ilaw ang kaso ng bullying sa paaralan. Kinausap nito si Jong Hyuk. Matagal na daw nang huli silang magkita. Pero biglang nagduda si Jong Hyuk dahil ano naman daw ang rason kung bakit siya nandito. Katulad daw ng doktor, kapag may sakit ay nandoon sila gayon din sa reporter, kung saan may balita ay nandoon sila. Nakatanggap daw ito ng impormasyon kay Chief Kim kaya nagpunta siya dito. Nalito naman ang nanay at tinanong kung ano ang nangyari. Bigla naman itong pinigilan ni Jong Hyuk at sinabing wala din siyang alam kung bakit pero sa isip niya ay kinakabahan siya dahil siguradong nagkwento talaga si Chief Kim. Pero hindi niya inaasahang biglang nagsalita si Reporter Park at sinabi na may kakaibang ginawa si Jong Hyuk. Napabagsak nito ang 7 gang members ng mag-isa at tinulungan makatakas ang nakidnap. Tatakas sana si Jong Hyuk pero hinampas siya ng nanay niya. Ano daw ang pinaggagawa niya at kung makalaban sa mga gang. Akala nito ay lumaki at nag-mature na pero nagawa pa rin niyang makipag-away. Sa isip ni Jong Hyuk ay naiinis ito sa kay Reporter Park. Pwede naman sanang lapitan siya ng pribado. Humanda daw ang matandang reporter na ito dahil hindi niya ito pagbibigyan ng interview. Pero wala na siyang magagawa dahil lumabas na ang article tungkol sa kanya. Ano kaya ang mangyayari sa buhay estudyante ni Jong Hyuk? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at pag-support mga ka-recap. Please like and subscribe to our channel. See you mga ka-recap at ingat kayo. See you mga ka-recap at ingat kayo.